Magandang hapon at higit sa lahat sa ating Panginoong Diyos na buhay. Naman po ang ating mga ginagawa sa hapong ito ay bilang isang Kristiyano, nais po natin pakinggan ang tinig ng ating Panginoon. So tayo po ay pansamantalang magsiyuko at manalangin po tayo sa oras na ito. Yes, Heaven, maraming pong salamat, Panginoon, sa hapon ito. Pati po namin langin ang bawat isa na makikinig ng mabuting balita ngayon. Panginoon, kami karapat dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang sarili lamang ay laya po. Salamat din upang patuloy ka namin maunawaan. Salamat po, Diyos, sa iyong mabuting balita na aming mapapakinggan sa hapon ito, Diyos. At masin ang Espiritu Santo, siya ng grupo ng ngalan ni Jesus. Ay ikaw po, Diyos, ang makita sa aking harapan. Tago lamang kami sa iyong likuran. Marami pong salamat sa iyong kabutihan at pagbabala. Anumang hasik ng kaaway, by the blood of Jesus, by the power of the Holy Spirit, tinataboy ng Satanas, spirit of destruction, kaligaligan, kabalistaan, takot, pangangamba, lumayas ka sa aming mga buhay. Panginoon, marami pong salamat. Ibinabalik namin sa iyo ang parangal. In Jesus' name, Amen. So, palakpakan po natin si Lord. Hapon pong muli sa inyo. Saan man po tayong lugar naroon sa bansang Pilipinas, sa ibang nasyon, nakikinig tayo na nakikinig ng Diyos. Ito po yung pagkain po ng ating mga kaluluwa. Amen. So, ang ngayong hapon ay ang tungkol sa ang Espiritu Santo at likasan ng tao. The Spirit and Human Nature. Dalawa po ito, no? Yung Spirit ni God, at the same time, yung nature. Sa aklat po ng Galatia, ayon po sa sulat ni Apostol Paul, Galatia chapter 5, verse 16 hanggang 18. Ito po ang kanyang sinabi. Ito ang sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay. Huwag ninyong susundin ang pita ng laman. Bakit po sinabi ng Lord na huwag nating susundin ang pita ng laman? Kasi po ito ay kalaban ng Panginoon, no? Hindi po ito pwedeng pagsamahin. Sabi nga, let the Spirit direct your life, and you will not satisfy the desire of the human nature. Na huwag natin pong susundin. As a Christian, binigyan na po tayo ng bagong puso at bagong Espiritu ni God. So mamuhay na po tayo, patuloy na tayong mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Kapatid, ang sabi niya po dito sa verse 17, sapagkat ang mga pita ng laman ay laban sa mga ninanasa ng Espiritu. At ang mga ninanasa ng Espiritu ay laban sa mga pita ng laman. Magkalaban ng dalawang ito. Kaya hindi ninyo magagawa ang ibig ninyong gawin. Yan. Yan sabi ng Lord, magkalaban. Hindi po ito magkasama. Para sa spiritual po, si Lord Jesus at si Beelzebul. Si Lord, Lord of Lords and King of Kings. Doon po natin yung matatagpuan sa Revelation 19 verse 16. Si Beelzebub naman ay prince of demon spirit. Doon po ito sa aklat ng Mateo 12 verse 24. Hindi po pwedeng pagsamahin ang isang Diyos-Diyosan o ang demon spirit sa Holy Spirit. Amen po ba? Ganon din po sa literal na example.
Hindi pwedeng pagsamahin ang liwanag at ang dilim, ang langis at ang tubig, at ang tubig alat at ang tubig tabang. Magkahiwalay po yan na nilikha ng Diyos. So, ganun din po sa ating pananampalataya. Dito po sa sa Galatians chapter 5 verse 18, sabi po dito na Apostol Paul sa mga taga-Galatian, kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Sabi niya po, kapag tayo pinapatnubayan na ng Espiritu ni God, wala na po tayo sa kautusan. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. So, wala na tayo sa ilalim ng batas ng Diyos. Kasi, hindi na po natin ginagawa yung against sa kanyang kalooban. Amen po ba? Ngayon, ano nga ba ang babala ng Diyos sa maraming tao at mga Kristiyano na tumanggap na kay Kristo? Ito po, pakinggan po natin yung mensahe po ng Panginoon. Dito po sa aklat ng Mateo chapter 12, verse 30 hanggang 32. Dito po may sinabi po siya sa mga taong lumalabag sa kalooban ng Diyos. Mga taong ginagamit ng kaaway instead na tumulong ay naninira. Ito pong sabi niya. Sa aklat ng Mateo 12, verse 30, Matthew 12, verse 30, ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. Ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon ay nagkakalat. So, ang ibig sabihin nito, may mga taong hindi banig kay Christ. May mga taong tumutulig sa kay Christ. May taong mga lumalaban sa pananampalataya ng Panginoon. Kaya sabi ng Lord, hindi sila tumutulong na mag-ipon ng kaluluwa o ng tao na maliligtas, kundi ini-scattered pa nila o kinakalat or binubuwag. Ganun. Pero ang sabi dito sa verse 31, ang sabi niya po, kaya sinasabi ko sa inyo, pinatatawad sa mga tao ang anumang kasalanan at panlalait. Ngunit hindi ipinatatawad ang anumang panlalait sa Espiritu Santo. So, mag-ingat po tayo. Kasi ang Panginoon po ay nagbabala sa lahat ng tao at mga Kristiyano. Pinatatawad sa mga tao kasalanan at panlalait. Diba, minsan, yung iba, instead na magsisi na ng kasalanan, ano pa kung ginagawa. Ipinatawad sa mga tao ang anumang kasalanan at panlalait. Ngunit hindi ipinatatawad ang anumang panlalait sa Espiritu Santo. Ito ang sinabi ni Lord. Mabigat po ito. Kaya mag-ingat po tayo sa ating mga pananalita. Ayaw gawin yung mga ganyang bagay na yan, tumahimik ka na lang. Para ikapasan. Sino mang magsalita laban sa anak ng tao, sino yun? Si Jesus Christ, anak ng tao. Ay hindi papatawad po magkailanman. Yan, malinaw po. Ito mapapatawad maging sa panahon natin. Ito mag-ingat po tayo. No? At tayo pinasagin na hindi tama. Ano? Po. Wala pong nalilingid sa Diyos. Po yan ipagsusulit natin kay God.
maraming tao na instead matakot, magkaroon ng banal na takot ay gumagawa pa ng kasamaan. Sabi nga, gumawa ka na ng lahat ng mabuti, wag na yung kasamaan. Amen po ba? Ang panahon po natin ngayon ay maikli na. Nandiyan na lahat ang mga senyales na kanyang pagbabalik sa mundo. Second coming. So maging handa po tayong lagi. Kita niyo po ang kalamidad, lahat ng ginagawa ng tao ay puro panluloko sa mga taong dapat naman hindi lukuhin, ginagamit ng kaaway. At the same time, anong ginagawa? Kung hindi man maaksidente ang tao, namamatay silang instant dahil sa kagagawan rin nila. Yan po. So, sabi nga po sa aklat ng Roma, chapter 8, verse 5-10. Basahin po natin, mga kapatid. Sa verse 5, sinabi, sa ng buhay sa hilig ng laman ay naway sa bagay ukol sa laman. Ngunit ang namumuhay sa patnubay ng Espiritu ay nagsisikap ukol sa mga bagay na espiritual. Yan po. Malinaw po ang sinasabi ng Lord na kapag ang tao namumuhay sa hilig ng laman, ano ba yung mga hilig ng laman? Marami po yan, mamaya babasahin po natin sa aklat ng Galatia. Ang sabi niya dito, hilig ng laman o pita ng laman ay naumaling sa mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang namumuhay sa patnubay ng Espiritu ni God, no? ay nagsisikap ukol sa mga bagay na espiritual. Ngayon, kapag tayo na ay namumuhay na sa kay Jesus, kapiling natin ng Spirit, hindi na po tayo mahilig sa mga bagay ng mundo. Amen po ba? At pang sabi niya sa verse 6, ang pagkaumaling sa mga bagay ukol sa laman ay magbubulid sa kamatayan. Yan, malinaw po. Na yung mga taong haling na haling pa sa mga bagay na material o pita ng laman, hilig ng katawan, no? Kung anong makita sa mundo, gagayahin. Hindi naman masama pa ang mag-enjoy sa paligid. Basta't ikabubuti at hindi ka kasama mo. Pero kung yun na lang lagi ang minimiti mo sa buhay, kapatid, mag-isip-isip po tayo, no? Tinanggap mo na si Kristo as Lord and Savior, dapat po magpatuloy na po tayo sa Kanya. Huwag na natin akapin ang mga hilig ng mundong ito. Baka abutan po kayo ng Lord na wala sa paghahanda at puro lang sa makamundong bagay, kahaw-awa ka naman, no? So, ulitin ko po sa verse 6. Ang sabi po dito, ang pagkahumaling sa mga bagay ukol sa laman ay magbubulid sa kamatayan. Ayan po ang warning ni God, ha? Ngunit ang pagsisikap sa mga bagay ukol sa Espiritu, magbubunga ng buhay at kapayapaan. Ano ba yung inuukol natin sa Espiritu? Yung tayo ay magbasa ng Word of God, mag-pray, pagkagising, tanghali, kapag wala tayong ginagawa, magnilay uli kay God, mangusap tayo, marami tayong matututunan, lalo tayong magkakaroon ng kapayapaan ng puso't isipan. Katulad ngayon, ang pandemic na yan, hindi na natatapos, magdadalawang taon na, wala nang katapusang sakit, no? Lindol, malang kalamidad sa iba't ibang lugar. Siyempre po, ang tao naliligalig. Amen po ba? So, huwag na natin isipin yung mga ang isipin po natin, si Lord, ililigtas niya tayo sa mga ganong Diba ang pangako niya sa awit 91 verse 14? Aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang ako'y kikilanlin. Ngayon, paano ka iingatan ng Diyos kung wala ka namang totoong pagsunod?
Araw-araw na ginawa mo, ang hawak mo ay cellphone. Hindi ka man nakikita ng iyong mga leaders, mga pastors niyo. Nakikita ka ng Diyos. Sabi nga sa Galatians 6:7, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya ni numan. Kung ano ang inihasik ng tao, ang siya niyang aanihin. So, kung gusto mong mag-ani ka ng buhay na walang ka, magpakabuti po tayo. Sumunod po tayo. Ngayon, may pandemya. Kung sinabi ng gobyerno natin na magsuot ng face mask, magsuot ng face shield, maghugas lagi ng kamay, lagi naman ginagawa na yun eh. Maghugas ng kamay, araw-araw talaga naghugas tayo ng kamay bago kumain. Wala kang marinig sa telebisyon, magdasal, kundi maghugas ng kamay, mag-alcohol. Wala ka nang pera, mag-alcohol ka pa. Wala ka nang pambiling ulam, mag-alcohol pa, mag-face shield pa, mag-face mask pa. Kalokohan naman yan. Parang pandidisib na sa tao. Kapag giningahan mo yung face mask mo, babalik sa bibig mo. Paikot-ikot na lang yan sa baga mo, yung bakterya. Kaya lang, ang tao talagang magkakasakit. Ngayon, kung open ang yung panghinga at saka ang bibig mo, open yan, na nagsasalita ka, ay talagang yung bakterya, mawawala rin yan. Kusang mawawala naman yan. Tagal-tagal na ng panahon, ang dami nang namatay, ang dami nang nabuhay. Wala man yan ng panahon, ngayon na lang naman yun eh. Kaya tingnan mo, kung mag-eleksyon, umalma ng konti. Konti lang. Umalma ang mga commercial na yan. Pero sabi nga, huwag tayong matakot yan. Higit natin katakutan ang sinasabi ng Lord, ang parusang darating sa mundo nito. Dahil kahit kapatid, oras-oras, minuminuto, magsuot ka ng face shield, kung ang kaluluwa mo naman ay gutom sa pananampalataya, parusa pa rin ang aabutin mo. Alam mo po, ang Spirit ni God talagang gigil na. Gigil na sa maraming tao. Kaya nasasabi niya na panluloko na sa taong bayan ang nangyayaring ganito. Ang Diyos, alam niya kung may salot na grabe. At salot. Ang tagal-tagal na yung sakit na yan, lagnat, sipon, ubo. Sakit sa ngala-ngala. Matagal ng sakit yan. Normal lang po yan. Bata pa ako naranasan ko na rin po yan. Na masipon ka, maubo ka, ganon. Pero ang higit po natin pag sumakitan, yung huwag tayong mabulid sa kamatayan. Kasi ang sabi ng Lord, yung mga pagkahumaling sa bagay ukol sa laman ay magbubulid sa kamatayan. Kaya ngunit ang pagsisikap sa mga bagay ukol sa Espiritu ay magbubunga ng buhay at kapayapaan. Carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Yan po ang kapatid. Tingnan mo mga tao ngayon. Binagbabawal pumunta ngayon sa sementeryo. Kaya kung ano na lang ang napapanood sa Facebook, yung mga patay na lang ang pumunta sa bahay. At hindi na yung mga buhay. Ano po sabi sa verse 7? Sapagkat kalaban ng Diyos ang sino mang nahumaling sa mga bagay ukol sa laman. Kalaban po, hindi kakampi. Hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos at hindi siya kayang sumunod. Bakit po? Kontrolado siya ng kaaway. Kaya hindi siya makasunod. Ay ayaw na nga pumunta ng simbahan. Sobrang takot. Tandaan po natin kapatid, ang takot ay kaugnay ng parusa. Anong sabi niya sa verse 7? Ulitin ko po uli. Sapagkat kalaban ng Diyos ang sinumang nahuhumaling sa mga bagay ukol sa laman. Hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod. Kasi nga, sabi ko nga po, kontrolado siya ng kaaway. Mas sinusunod niya ang utos ni Satanas kaysa utos ng Diyos. Huwag kang magsimba. Dikit-dikit kayo sa simbahan.
Nasan yung pangako ng Diyos na ingatan tayo? Bakit ka namamalingki? Dikit-dikit, hindi mo masabing dikit-dikit kayo sa palengke. Oh. Kaya tama yung sabi ng Lord, ang karunungan sa mundong ito, kamangmangan sa Diyos. Sobrang aral. Puro away-away. Inggitan, dibatihan. Yan ang aral ng mundong ito. Kaya sama yung sabi ng Lord, mangmang ang kautusan, ang aral sa mundong ito. Ngunit ang aral sa Diyos ay buhay na walang hanggan at pag-ibig sa Panginoon at sa kanyang kapwa. Sa verse 8, ano po ang sinabi niya? At ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Tandaan po natin ng mga kapatid. Ilang words yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mga 11 words. Na yung mga taong nabubuhay ayon sa laman, hilig ng katawan, yung gusto ng katawan na hindi maiwan-iwan, ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Bakit? Mas priority nila ang mundo. Ngayon, ang tanong, kapag tinupok na ng Diyos ang mundo, saan ka pupunta, kapatid? Mag-isip-isip ka po. Huwag mo po akapin yung negosyo mo, yung aral mo, yung ano mo, gusto mo sa buhay. Kasi hindi ka niyan matutulungan. Kailangan tayo rin maghanap buhay, pero ilagay natin sa ayos. Pero kung iyan na lang ang oras-oras, akap mo ay yung salapi, kapatid, matakot ka. Ang buhay ng tao ay maiksi lang po. Sabi nga, parang aso, parang panaginip, parang tubig na natapon na hindi na mapupulot. Sa verse 9, ano pong nakalagay? Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman. Yan, puro laman pong binabanggit dito at spirito, dalawa lang po, no? Kundi ayon sa espiritu, kung talagang nananahan sa inyo ang espiritu ng Diyos. Naunawaan po natin. Ang sabi niya dito, kung hindi na tayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa espiritu, kung talagang nananahan sa inyo ang espiritu ng Diyos. Kung ang espiritu ni Kristo wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Ayan po ang sinabi ng Lord, ha? Na kapag ang espiritu ni Kristo wala po sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Sa panahon po natin ngayon, napakarami pong tao na wala si Kristo sa kanyang puso. Sister, sino ang nandoon sa kanyang puso? Si evil spirit. Kasi dalawa lang naman po yan, isang holy, isang bad spirit na pwedeng manahan sa puso ng tao. Kaya nang sabi ng Lord dito, kapag ang tao na namumuhay ayon sa laman, ngunit kung hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa espiritu, kung talagang nananahan sa inyo ang espiritu ng Diyos. Ngayon, kung ang espiritu ni Kristo ay wala sa isang tao, malinaw po na hindi siya kay Kristo. Paano pa yan? Malinaw naman po. Katulad yan, ang tagal-tagal na po nating nagsasamba sa ating pinanggalingan ng mga simbahan. Hindi ito tinuturo. Magtatapos na po ang panahon. Wala ka pang alam. Kaya ang the best mong magagawa, kapatid, kahit yung mga online na yan, ay huwag mo nang pakawalan. Dahil nadadagdagan po ang ating kaalaman. Kaya nakita mo ang tao, busy. Bakit? Busy mamasyal, busy mamili, busy magtinda. Time will come, aalisin po lahat ng Diyos yan. Kaya ang paghandaan po natin, ang ating patutunguhan. Alam niyo po, yung napanood ko nga nung isang araw po yun sa cellphone, yung accidenting nangyari sa Palmera. Alam ko naman po, napanood niyo rin siguro yan. Kahindik-hindik. Yung kasama niya sa motor na umiiyak, nagmumura pa sa galit.
Tingnan mo ang tao, ha? Pinagsasalita niya yung kasama niya, ay nakadapa na, ay patay na. Paano pa magsasalita yun? Kaya nakakalungkot talaga ang maraming tao ngayon na alipin ng kaaway. Kaya sikapin po natin mga kapatid, kapag sinishare po tayo ng Word of God, makinig na po tayo. Di ba sabi ng Lord, ang mula sa Diyos nakikinig ng salita ng Diyos. Ngunit ang hindi mula sa Diyos, hindi po yan nakikinig ng salita ng Diyos. Biblical po yan. Kasi may shinare po ako ng Word of God sa emergency before, nung kami po noon ang na-duty. Tinanong ko yung matanda, pwede po ba kitang i-share ng Word of God? Wala pong bayad dito. Ay, hindi na po, iglesia po kami ni Kristo. Tingnan nyo, iglesia daw siya ni Kristo, pero walang pananampalataya kay Kristo. Ano yun? Lokohan? Hindi po ganun yun. Sabi ng Lord, kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos, ay ano yun na natin? I-grab na po natin yan. Kasi iyan ang time na tayo ay binubuksan ng Lord ang ating isipan. Nais ng Diyos na tayo iligtas sa darating na judgment dahil walang kasing lupit po ito. Wala kang pagtataguan dito. Kahit pa ang bahay mo ay puno na ng simento. Sabi ng Lord, sa Book of Isaiah, wala kang pagtataguan, kapatid. Modernong-moderno na ngayon ang daigdig. Kaya kung may takot ka po pong nalalabi, kapatid, sasabihin ko na sa iyo, ngayon pa lang kumilos ka na habang may panahon pa. Huwag mong katakutan niyang COVID na yan. Kasi sabi ng Spirit of God, kahit sa bahay ka, kung gusto ka niyang padala ng sakit, pagkakaroon ka ng sakit. Ay kung namatay ka na. Ngayon may kaibigan po tayo dito ka-sister, kapatid ng ating kapatiran dito, dating manggagawa. Dinala sa emergency, kunwari kahapon, binalikan ng isang araw, nakasupot na sa plastic. Ganun na ngayon ang patay. Wala nang ramay-damay. Susunod, sabi sa Jeremias, itatapo na lang, wala nang libing-libing, wala nang sunog-sunog, pawang dumi na lang sa lupa. O, ganyan po ang mangyayari. Kaawa-awa ng mga taong ganun. Dati pinapahalagan ka dahil may tinapos ka. Engineer ka, doktor ka, attorney ka, presidente ka, gobernador ka, etc. Aba, nung mamatay ka, dumi ka na lang para sa lupa. Wala nang damay-damay, wala nang libing-libing. Kaawa-awa ka naman. Kaya sabi ko po sa inyo mga kapatid, ngayon pa lang po, kumilos na po tayo. Huwag tayong matakot yan sa COVID. Ang katakutin natin ang Diyos na handang magparusa at bumawi ng ating buhay. Ang katakutan mo yung patutunguhan mo na lawang apoy kung di ka nakakilala sa Panginoon. Hindi kita dinajudge, sinasabi ko lang ang katotohanan. Kaya sabi na ng Panginoon sa verse 10, nung sabi niya po dito, ngunit kung nasa inyo si Kristo, bagamat patay na ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong espiritu dahil sa pagwalang sala. Pinawalang sala na kayo. Yan. Pinawalang sala na tayo ni Lord. Magpatuloy na po tayo sa Kanya. Huwag natin sayangin ang panahon. Enjoy dito, enjoy doon. Kain, tulog, pasyal. Sabi nga, isang araw, masisinda ka sa iyong ginagawa. Verse 11, ano pang sinabi niya dito? Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, na siyang muling bumuhay kay Kristo Jesus, ang Diyos ding iyan, ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay, sa pamamagitan ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Pag tayo namatay, tayo'y bubuhayin muli. At i-quote up tayo ng Lord sa kalawakan. Kung sumusunod ka, ay kung ang pagsunod mo, alternate, hindi naman kita hinatulan, si Lord na ang bahala sa iyo. Wala ka ditong mabasa na alternate kayo magsimba. Wala ka ditong mabasa na alternate kang magdasal.
Wala ka ditong mababasa sa 66 books na ito, kapatid, para sa ating impormasyon. Kundi sumunod ka na may katotohanan sa Diyos. Huwag mong lukuhin ang Panginoon, hindi mo siya maluloko. Sa 12, mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman. Kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman. Hindi na po tayo alipin. Before, alipin tayo dahil hindi natin alam ang batas ng Diyos. Kung ano-ano ang ating mga ginagawa. Pero, ngayon na tayo nakaunawa na, binigyan na tayo ng Spirit of God, binuksan niya na ang ating isip at puso, nalaman natin ang katotohanan. Diba sa Lord sa John 8:32, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Wala ka naman ditong na mababasa na makikilala ninyo ang katotohanan at ang pera ang magpapalaya sa inyo. Wala po. Kahit 1 bilyong perang sinakong mayroon ka, kapatid, sasabihin ko na po sa iyo, hindi ka lalaya unless hindi ka tumanggap kay Kristo Jesus. Dahil iisa lang po ang nagbuwis ng buhay para sa kasalanan ng sangkatauhan. Sabi nga, mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman. Kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman. Yung laman ng ating physical body na ito ay maraming kailangan sa buhay. Amen po ba? Kaya ang tao, haling na haling. Kung saan pupunta, pag hindi nakapunta, parang mamamatay na. Diba eh, pag tingnan mo yung mga na-aksidente niya, inaararo ang ng mga dambuhalang truck sa kalye. 5 patay, 3 sugatan, inanod ang bahay, ganito ganyan, nilindol sa ganyan. Ginigising niya na ang tao. Ang tao kapag tulog, anong ginagawa? Hoy, gising. Minsan pag ayaw gumising, anong ginagawa? Niyuyugyug. Yuyugyugin para magising. Ganon din tayo, niyuyugdug ngayon ng Mindanao ng lindol para gumising ang maraming Muslim. Bakit? Si Kristo ang tunay na Diyos. Mangangaral ka lang naman sa taliwas pa sa turo ng Panginoon. Ay, paano ka naman kapatid maliligtas dito? Sa 13, anong sabi dito? Sapagkat mamamatay kayo kung kayo namumuhay sa laman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang gawa ng mga laman, mabubuhay kayo. Yan. Paanong way natin sila pinapatay o nawawala na unti-unti? Sa pamamagitan ng pagbabasa. Alam na natin batas ng Diyos, hindi pala pwede ito. So, unti-unting nawawala yun. Unti-unting nagbabago tayo. Unti-unti tayong nakakakilala na ng tama at mali. Kasi maraming tao, kaya nagagawa po nila ang mga ganong bagay. Kasi hindi nila alam ang batas ng Diyos. Tingnan mo sa literal na batas. Leste, nakapaskil dyan, bawal tumawid. Tumawid ka. Di nasagasaan ka. Kung sinunod mo yung salitang bawal, hindi ka sa nasagasaan. Hindi mo ginawa. May sarili kang batas, mamatay ka nga. Sa Roma 8:14, anong sinabi niya dito? Ang lahat ng pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Yan. Ano nga ba ang turing sa atin bilang mga Kristiyano na pinapatnubayan na ni Kristo? Unang-una, tinuring na po tayong mga anak ng Diyos. Aba, swerte mo naman kapatid. Wala ka mang aral na narating. Elementary ka man lang, high school o grade 1 ka lang ang narating mo. Abay, tinuring ka ng Diyos na anak ng Diyos. Swerte mo. Samantala yung presidente hanggang sa gobernador, sa mayor, sa barangay, kapag hindi niya tinanggap si Kristo, ay ang turing sa kanya, hindi ka anak ng Diyos. Anak kanino? Ng kaaway. Alipin ka ng kaaway. Pero kapag tayo ay tumanggap kay Kristo as Lord and Savior,
totoo tayong sumusunod, unang-una, tinuring tayong mga anak ng Diyos. Pangalawa, ano pang turing sa atin? 2 Corinto 5:17, kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ka ng bagong nilalang. Yan. Tinuring na tayong bagong nilalang. New creation ka na. Kaya huwag mo nang balikan yung luma mong buhay. Kung ikaw lasinggero, sugarol ka, babaero ka, drogista ka, ay tinawag ka ng Lord na magbagong buhay, huwag mo na kapatid balikan yan. Isinuka mo na yan. No? Sabi nga Lord, mabuti pa, hindi mo yan nalaman ang katotohanan kaysa nalaman mo. At babalikan mo ang kasamaan. Mas matindi ang parusa noon. Kita mo si Lord, nagbuwis ng buhay, tiniis niya ang lahat ng hirap, dugo, pawis, latigo, dura. Pag-ulos sa kanyang tagiliran, tiniis niya lahat yan para maligtas tayo, tapos ganun ang ganti mo. Naku kapatid, ikaw man ang lumagay sa kanyang kalagayan, baka sumpa mo na ang buong mundo. Kaya sabi niya, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Tinuring na po tayong new creation, bagong nilalang. Anyone who is joined to Christ is a new being. The old is gone, the new has come. Yan po ang nais ng Diyos na ibigay sa atin. Ngayon, pangatlo, mayroon na po tayong tatak ng Diyos. Ngayon, may ibang tao na may tatak na ng kaaway. Pero temporary pa lang yun. Pero kapag permanent na yun, hindi na yun mawawala. Ito, tayo may tatak ng Spirit ni God. Efeso 4:30 po ito. Huwag po natin kalilimutan mong kapatid. Ang sabi ng Lord sa Efeso 4:30, at huwag ninyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo. Bakit po? Sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang araw. Yan, pagdating ng takdang araw, pagdating ng judgment. Ito po ang ating tatak. Parang sa literal na bagay, let's say, sa sabon, ano bang tatak niyan? Ariel, Tide, Breeze. Yan ang sa tatak niyan. Tayo man ay may tatak ng Diyos sa ating puso. Pagdating ng judgment, pagdating ng Antichrist, mayroon din tatak si Satanas na ibibigay sa maraming taong hindi tumanggap kay Kristo. 666. Ngayon, mayroon na tayong marami ng pinakikita. GPS, RFID, noon, yung mga naunang yan. Tapos, susunod yan. Yung mga QR code na yan, kuno. Tapos, ano yan, bawal ka na pumunta sa ganyang lugar kung wala kang ganito, ganyan. Umpisa na po yan. Kumbaga sample pa lang. Pero yung totoo niyan, tatak yan ng evil, si 666 yan. Maraming tao na nabuhay sa mundo at namatay na, hindi alam ang tatak ng Diyos. Marami din taong nabuhay at namatay na rin, hindi rin at alam ang tatak ni Satanas. Kaya tayo, mapalad po tayo, tinuring tayong anak ng Diyos. Bago ka ng nilalang, may tatak ka ng Espiritu Santo, at pang-apat, mayroon ka ng buhay na walang hanggan. Ano yun sa kapatid sa ating huling talata? Sa 1 John 5:12, na mayroon na tayong new life or eternal life. Ang pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit wala nito ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. Malinaw po. Yung mga taong tumanggap kay Kristo, nanahan sa ang Espiritu ni Kristo sa puso ng tao, yun po ang may tatak na
buhay na walang hanggan. Ngunit wala nito, malinaw po, yung mga hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. Kapatid, sinong nananahan dyan? Pansamantala, si Satan. Although may Diyos man yan, ay Diyos-Diyosan, patay na Diyos. Yung mga binibenta, pinapasan, dinadala sa iba't ibang lugar, yan po ang Diyos naman nila. So ipag-pray po natin sila, kahabagan, tulugan. Sabi nga, sagipin natin sila sa apoy. No? And the best nating magagawa, tulungan natin, i-share natin ang gospel, dahil tayo po ay nasa liwanag na. Amen po ba? Ano po yung ating tinanggap kapag tayo na ay nasa Panginoon? Unang-una, anak ka na ng Diyos. Children of God ka nang itinuring. Pangalawa, new creation ka na, bago ka nang nilalang ni Kristo. Pangatlo, mayroon ka ng tatak ng Espiritu Santo. At pang-apat, sigurado ka na may buhay na walang hanggan. Bakit? Unang-una, nandyan na sa iyo ang lahat ng yan. Sumusunod ka ng totoo. Linggo-linggo, nag-church ka. Sister, paano kung hindi ako nag-church? Ay, hindi na yung problema ni sister. Problema mo na yung kapatid. Kaya gumising ka. Maraming taong mahilig na tumatulog. Malamig ang panahon. Tulad yan, magpapasko na. So, kapatid, hanggang bahay ka na lang ba? Tanungin mo po ang iyong sarili. Lord, ligtas mo po ako. Nangungusap sa iyo ang Lord. Pagbuklat mo ng Biblia, ipapabasa sa iyo ng Lord. Sabi nga, yung mga pita ng laman na hindi maiwan ng tao, banggitin ko po sa inyo. Ito po, na yung mga gawa ng laman, kaya hindi nila maiwan-iwan ang kasalanan. Tulad ng pangangalo niya. Sa Galatia 5 verse 19, nga pangangalo niya, karimari-maring na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkabahagi, pagkampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya, at iba pang tulad nito. Ito ang babala ng Diyos. Binabalaan ko kayo tulad ng una, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. Yan po, narinig na po natin. Ha? Kung ang priority mo ay trabaho, kapatid, gumising ka. Baka daling ka ng trabaho mo sa impyerno. Hindi naman kita hinahatulan. Ano po? Sabi ng Lord, walang taro sa pagsasaya. Binabalaan niya yung mga taong inggitera, yung mga lasinggero, mga kampi-kampi, mahilig bahagi. Ha? Yung mga naninibugho, yung mga sakim, yung mga napupuot. Yan po. No? Kaya mag-ingat po tayo. No? So, marami po tayong natutuhan sa hapong ito. Naway lalo tayong i-bless the Lord. Enlighten ating mga puso. Mga kapatid, mahal tayo ng Diyos. Inalay niya na ang kanyang buhay para sa ating lahat. So, kung ilan man kayo nakinig ngayon, mapalad po kayo dahil naririnig nyo ang mensahe ng ating Panginoon. Binabasa lang po namin ito, napaliwanag, I hope, ito'y tumimo sa ating puso. So, pansamantala po tayong yumuko mga kapatid, tayo po'y manalangin. Yes, Pare God, marami pong salamat sa ngalan ni Jesus, na aming tagapagligtas, patuloy po namin dinadalangin ang bawat isang nakikinig at hindi rin nakapakinig. Panginoon, nakikita mo po ang kalagayan ng panahon ito, Diyos. Walang nalilingid sa iyo, Panginoon. Lahat nababatid mo ang puso ng tao. Wala kaming karapatan to judge anybody. But, ang prayer po namin ay panalangin sila na walang humpay upang magkamit sila ng buhay na walang hanggan. Panginoon, ikaw pong nagsabi, ibigin ka namin ng buong puso, isip at lakas at buong kaluluwa. At ibigin din namin ang aming kapwa gaya ng aming mga sarili. Lord, nasa ng aming pag-ibig kung wala kaming care sa aming kapwa. Ang may tutulong lang namin, Panginoon, ay sapat na ang panalangin. Petition prayer, Panginoon, na kahabagan mo sila, na makilala kanila ng lubusan. Patuloy nawa kayong magpadala ng mga lingkod na tapat ang kalooban, na handang magsekripisyo
para sa kailaliligtas ng maraming tao. Panginoon, hindi man kami, O Diyos, karapat dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ay lalaya po kami. Lord, salamat po sa mga kapatid naming malalayong lugar na patuloy sumusubaybay sa iyong panawagan, sa iyong tinig na kanilang naririnig. Nanaway sila'y pagpalain mo, ingatan, ilayo sa lahat ng karahasan o namang gawa ng kaaway. By the blood of Jesus, by the power of the Holy Spirit, tinataboy ka namin, Satanas. Lumayas ka in Jesus' name. Panginoon, maraming pong salamat. Ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng ito. In Jesus' name, Amen. God bless po sa ating lahat. Mabuhay po kayo.